Sabi ni Butchabad na si Risa and si Bam, of course Risa Ontiveros and Bam Aquino, are, what's the verb there? Ready. Ready. And I suppose willing to run for president in 2028. Tandem. Oo. Tandem. Hindi sila yung pagpipili ang dalawa. Sino presidente? Depende. Teddy, sino presidente? Sino presidente? Pero una, I would have to also include Kiko Pangilinan and even Leni Robredo was also possibly ready. with the Sorry, circumstance. in-include nyo So- po, dahil included sa discussions din po, or sa inyo lang po yung opinion na yon? Sa akin, Okay. basically, but syempre bilang Liberal Party member pa rin, yun yung napag-uusapan rin. While of course, sa ngayon na parang lumalabas na ang seryoso at gumagalaw ay si Senator Bam at saka si Senator Risa. Pero kasama naman sa conversation si Leni at saka si Senator Kiko. When you say sila yung seryosong gumagalaw, you mean they're preparing? I think their forces are mobilizing, no? Because ang whatever is going to be the decision, ang napagkaisa naman, we have to decide. I mean, at least the united opposition has to decide very early, no? Unlike in the last presidential elections na medyo late na talaga nag-decision si Leni Robredo. Although I'd like to think, personal lang to, no, na kung many of the kakampings or the base, si Leni pa rin yung tinitingnan na pinakamalakas sana, ideal candidate. But otherwise, si Senator Riza and Senator Bam are quite serious, no, I think, in terms of mobilizing for 2028 as to ano yung kombinasyon, sinong presidente, sinong vice president. Magkakaroon yun ng usapan. And included in the conversations, I think, would definitely have to be Leni Robredo and, of course, si Senator Kiko Pangilinan. But you made reference nga to 2022 na medyo late nagdesisyon si Leni to go. 21, yeah. I think, I mean, the to go final for it. decision was on the first day of the filing, di ba? Yung week of filing. Yeah, so I suppose learning from that, any decision will have to be made much earlier. So preparations are undertaken. Do you have a cut-off by when? Ako, I think it has to be this year. 2026? The earlier the better. But it has to be this year or if not early next year in 2027. Pero ang malinaw po sa ngayon, although si VP or former VP Leni talaga yung tinitingnan na mas, I guess, more winnable compared sa iba, ang ngayon, ang seryoso talaga at mas malinaw na mukhang ready talaga are Risa Ontiveros and si Bam Aquino. Sa ngayon sila talaga yung clear. You wouldn't hear them personally telling us, no? But you can see naman kasi we move within the same circles, no? Yung mga organizations namin, yung mga ground forces namin, magkakasama naman yan. Siyempre, dumarating rin sa amin sa Liberal Party na gumagalaw ang whether it's Akbayan for Riza or Kampi naman for Bam Aquino, gumagalaw sila. Siyempre, nagkakaroon naman ng agreement na at the end of the day, mag-uusap naman lahat kasama ang Partido Liberal, no, as to what's going to be the final decision. But definitely, ang maganda, at least ngayon, kumikilos. Kung maalala natin kasi noong 2021, 2022, parang walang malinaw as to what's going to be the final decision until the last. Yeah. No? So yun din siguro yung learning insights. Kung Teddy, balikan ko lang dahil sabi nyo nga, choice nyo na sana isama sa listahan si former Vice President Leni Robredo. Tinanong nung aming desk na si Vicky Robles, si Butchabad kanina, sabi niya, dahil nga, naniniwala siya na parang ang hirap pa i-convince, no? Is VPL willing to reconsider yung kanyang desisyon na hindi talaga? Ang sabi ni Butch, right now, no. In the future, I do not know. So, magkaiba naman siguro kayo ng pakipag-usap sa kanya. Baka kayo, meron kayo nakikita sigurong parang hope na baka nga magpapalit pa ng isip. Ano? Kasi siya parang hindi talaga siya sigurado kung papayag pa si Leni. Well,
Siyempre, si Sec Butch, mas siguro malapit sila kay VP Lenny, mas maraming pagkakataon na nag-uusap sila. No? Kasi kami yung gumagalaw sa ground whatever's going to be the decision of the principals, no. Ang importante is handa yung ground. So yun yung kinikilusan namin, no. But there's always this chatter that at the end of the day, no, based on the evaluation, no, nag-usap-usap yung mga principals. Ako personally, no, Lenny would still be the strongest right now, but I have no problem with whether it's Bam or si Riza or even Kiko Pangilinan, because I think the way Senator Kiko has been also active in the floor, whether it's about West Philippine Sea o yung kanyang pet issue about food prices, itaas yung kabuhayan ng mga manggagawa, mangingisda, no, mga magsasaka. I think that's also a very important consideration as to sino ba yung gusto ng tao by 2028, at least from the opposition, no, with regards to yun din yung mga issues na importante sa kanila. Have you been undertaking surveys, some sort of formal consultation to look at the numbers? Kasi sa huli, di ba, it's the person who can draw in the most votes, and of course also standing with the same principles, who would bear the flag of the opposition. Kasi what's the point if kung hindi naman malakas yung isusugal, what's the point anymore? Diba? Have you been doing anything of that sort, surveys or commissioning surveys? I think eventually magkakaroon naman kami ng mga aming internal surveys, no, because like ang LP meron naman kaming polling capacity, no. But for now we're relying on PALS, SWS, no, ay mga surveys, no. But eventually magkakaroon yan ng mga surveys, no, whether it's us or it's Bayan or the other groups, no, within the coalition. Compare naman ng mga notes yan, because I think part of the readiness of the preparations is we're all cognizant that surveys, or at least yung trust ratings o yung popularity ng magiging tandem o yung magiging presidential candidate or vice presidential candidate are very important. And our principals, at least, whether yung tinawag ko nga dyan, HARP, Ontiveros, Aquino, Robredo, Pangilinan, no, are very much cognizant that surveys are also important, no, in terms of deciding, no, who's going to be the strongest tandem in 2028. No? But ang importante rin naman kasi is beyond the surveys, no, handa ba yung iyong machinery? Yeah, the ground forces. Yeah, in ground forces. So that's what we're doing right now. No, I think cognizant naman ng whether it's Liberal Party, tulad sabi ko, CANP or Bayan, or the other political agrupations doon sa coalition, gumagalaw, nagpapalakas. Yun nga lang, syempre, may mga kanya-kanyang mga manok. Diba? Kami, for our part, ang Liberal Party, our members are na strongest principles namin are siyempre si Senator Kiko, si Mayor Lenny Robredo, who's still a member of the Liberal Party, and of course si Laila De Lima, who's now our chairperson. Ganon rin sa Akbayan, meron din silang Shell and Riza, and then of course there's CAGP, their groups, no, na Bam Aquino. So magkakaibigan naman yan at gumagalaw, at ako confident na at the end of the day, kahit may mga kanya-kanyang mga latag sa pag-organize, no, mag-uusap yan. Whoever's going to be the decision, then itong mga grupo na ito, kahit nanggaling sa iba-ibang mga political na sanghay, ay magkakaisa. Dati po, sir, naalala ko si former VP Lenny, sinabi niya, nung tinanong siya kung gusto niya or open siya makipagsanib puwersa sa other parties or other political leanings, ang sinabi po niya, well, kung parehas naman sila ng prinsipyo, baka pwede niyang pag-isipan, something along those lines. Kayo po ba ay open po ba makipagsanib puwersa sa Marcos camp or sa admin po? Wala pa kasi kaming napag-uusapan na gano'n. But siyempre, I mean, if you're going to be practical,
mahirap ibenta rin yun sa aming base because at the end of the day naman, no, yung prinsipyo na nagtulak dun sa 2022 tropang angat ay ganun pa rin naman yung aming hinahangad for 2028. But definitely, pagdating sa 2028, hindi natin alam magiging latar ng mga political dynamics, no? Kung nagkakaroon ng sa local, because everything naman also is about local politics. And then sa local politics sa baba, nagkakaroon yan ng mga linya-linya na hindi naman usually sumasang-ayon rin doon sa national. So it's possible that you can have alliances at the local level supporting your own candidate but coming from different camps. So that is something na as a politician we're aware of na nangyayari. But for now, yung mga usapan na BBM and kakamping or whatever, no? Wala pang ganung pinag-uusapan. Si Teddy Bagilat, hindi ba, ano? Ang biro kasi namin Ang nung college dati. sarili. Ito lang ako. Ang biro namin kasi nung college dati, ano eh. Dakilang Tatakbo sa presidente. organizer, dakilang lalay sa baba. Kumikilos. Lamat yun nga, I mean, kasi syempre nag-iba na yung dynamics eh. So ako gumagalaw ako sa Northern Luzon. No? Hirap gumalaw noon dahil naman natin, solid North, Ilocano vote. No? Pero these days, no, at least in terms of the political dynamics doon sa aking bailiwick, no, regions 1, 2, and Cordilleras, where I really am strong, no, it's open, no, hindi kumbaga hindi na nakikita ng mga Ilocano, yung mga kababayan ko, nakaaway yung mga kakampings or ang liberals, no? So mas madaling gumalaw at least, no, in terms of the Northern Luzon areas, no, and I would like to think also in some areas where the administration is strong. Hindi na naman lumalabas na ang pangunahing kaaway ay ang mga campings at mga liberals. Siguro dun sa... Impeachment? oo, yun. Impeachment. Yeah. So, Yes. Kung Teddy, kayo isa doon sa mga nag-push ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kunin ko lang ang reaksyon niyo na sinabi ni Kong Pulong na kahapon, impeachment, anong tawag niya doon? Impeachment, nakalimutan ko yung Yun, term niya. guys. Spectacle. Impeachment spectacle daw ito, ang sunod-sunod na pag-file ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Reaction lang po. Well, hindi mo pwedeng sabihin na pakulo lang or chismis-chismis lang yung impeachment because it's constitutional process. At para sa akin, bilang isang mamamayan ang dumagda doon sa impeachment complaint, napakahalaga na buna yung doon sa Constitution sinasabi na importante na yung mga makakapangyarihan, no, ay may pananagutan rin, accountable sila. Hindi naman yung parang pwede nilang gawin yung gusto nilang gawin dahil makapangyarihan sila. That's why the Constitution provided for the impeachment process. And pagsasabihin mo na political lang ito, no, anti-Sara lang itong ginagawa namin. Para sa akin kasi is yung ebidensya, no, na batay doon sa aming impeachment complaints, no, una pinupuntirya talaga yung fitness ng isang second most powerful official in the Philippines, no, na maging pinuno because syempre yun naman ang pinaka-role ng vice presidente kung may mangyari sa presidente, no, siya yung magiging leader and the presumptive 2028 front runner, is she fit, no? Kaya nga yung una is, while it's para sa akin, hindi naman yun yung pinaka-main, pero yung in terms of the yung matingkad ay yung pagbabanta laban sa Pangulo, no? Yung that's one, no, na ako naging mayor ako, naging governor, hindi ka basta pwedeng magbigay ng mga public utterances na kahit sobrang galit ka, sobrang emotional ka, pwede ko na lang magpapatay ng isang tao. Eh nangyari yun in public. And meron siyang record of doing that when she was also a mayor, di ba? Yung binugbog niya yung isang sheriff, no? May due process naman doon. Pero parang pinapahiwatig mo na kaya kong gawin ang gusto kong gawin dahil makapangyarihan ako. Including magbanta sa Pangulo. That's one. And then the second, which is to me is the more serious, ay yung sa confidential funds. Pag pera ng bayan ng pinag-uusapan, katiwalian, allegations of corruption, then para sa akin, karapatan lang ng mga mamayan na makialam.
So yun yung pinanggagalingan kung bakit ako pumirma doon sa impeachment complaint. Kasi yung confidential funds, even yung sa bribery sa DepEd, matagal nang pinag-usapan yan. Nagkaroon ng mahabang investigasyon yan sa House of Representatives, sa Committee on Good Government and Public Accountability. So may ebidensya at yun yung ginamit namin sa pag-file ng impeachment complaint. Hindi siya basta chismis-chismis lang dahil meron kang mismong ebidensya at ang pagbabago lang dito sa impeachment complaint compared to last year's is nadagdagan pa yung sa testimony ni Madriaga kung sa paano pinamahagi yung confidential funds kahit kanino at saka paano yung pag-bribe ng mga DepEd officials na bahagi ng procurement and bidding process. So sa akin napakahalaga yon na dapat hindi na lang basta-basta move on political yan. Pero Teddy, despite all of these, despite all the scandalous events from 2024, like yung live Facebook nga kung saan nagwawala si VP Sara, we've seen her numbers going up, especially in the last quarter, last 3 quarters pala. Umaakit siya, mababa si Bongbong Marcos. So well, you said it right, describe it, but you get cause what I and effect mean? yung di ba, cause and effect yung pagbaba nung ni BBM in terms of trust rating, and then dahil nakalimutan na yung impeachment Maalala rin natin nung after nung mga investigation ng Committee on Public Accountability plus yung Quadcom sa EJTs, bumaba rin yung si VP Sara, and then Precisely. bigla na lang Tapos umakit sabi ulit. ni Marcos ni Pangulo na mahiya naman kayo. So napunta sa flood control. And since walang nangyayari ngayon in terms of pananagutan naman dun sa flood control and issue yan ng mga tao, so definitely pabaksak yung Pangulo at sino yung nag-benefit dun sa trust ratings. It's a Vice President. Nakalimutan nila na even the Vice President herself, kauna pa bago sa flood control, ay may mga allegations of corruption. And kaya ako nga tinatali yung pagiging panagutan doon sa impeachment ni Vice President. Doon rin sa aming panawagan na magkaroon rin ng pananagutan doon sa flood control. Hindi mo pwedeng ihiwalay yun So kailangan siguro mailatag yung ebidensya sa impeachment process sa House of Representatives and then hopefully humantong doon sa Senado para maintindihan ng tao na yung pinagalaban natin, ano man ang kulay mo, is yung accountability. And right now, both BBM or this administration is accountable because of the flood control scandal. And ganun rin kay Vice President Sara Duterte because of the bribery, because of the confidential funds. Okay. Sige. Pag meron ng linaw ang mga plano ng oposisyon, kakausapin ito ulit si Congressman Teddy Bagilat Jr. Thank you for joining us ngayong gabi, Kong Teddy. Thank you po. Alright, thank you. Maraming salamat. Ano? Sige.